everyone! Happy Monday po sa inyong lahat and my good news ako sa inyo guys. Ewan ko guys kung yung iba is alam na to kasi ito ay medyo matagal ng balita. So ngayon ko lang guys ibabalita sa inyo dahil nga sa request na rin ng ibang commentator natin. No? So ito guys is about sa mga loan application na na-revoke yung kanilang certification, yung kanilang Certificate of Incorporation Authority to operate. Kumbaga naman ay, ano ba yung revoke? Sa Tagalog guys is binawi na yung kanilang license to operate, na-cancel na, napawalang visa na, at kung ikaw ay may mga utang sa mga loan application na to, good news ba talaga to sa inyo? Dahil sa wakas nga po, cancel na yung kanilang license, no? So, yung mga loan application na yon ay si Quicklab, Poco Cash, Blue Peso, Peso Forest, Mocha Mocha, yung pinakang sikat, no? And Peso Buffet and Load Cash. Kung isa ka sa may mga utang sa mga loan application na yan, nako, medyo pumapalakpak-palakpak yung tenga mo dyan, alam ko. So, ngayon guys, ang pinakang tanong natin, kung na-revoke na yung kanilang license to operate, dapat pa ba silang bayaran kahit may utang ka pa sa kanila? So, yan yung sasagutin natin ngayon dito sa vlog natin. Pero before that guys, dahil po Monday ngayon po yung ating announcement ng ating pa-GCash giveaway. So ito na po yung 5 nanalo ngayong week. At kung wala pa dyan yung pangalan mo, huwag kang mag-alala kasi marami pang Monday ang darating. So keep on tuning in. Be active at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section. Dahil hindi lang po ito pa-GCash, may pa-cellphone pa tayo sa last Monday of the month. Kaya ano pang inaantay mo dyan guys? Click the subscribe button, like this video, and mag-iwan ka po ng comment dyan sa comment section. And ito nga guys, no, may nag-comment po kasi sa aking isang video na ano-ano ba yung mga loan application na natanggalan na ng lisensya. So ngayon nga guys, dapat hindi ko na siya i-share sa inyo kasi medyo matagal na siya. Pero for sake ng hindi pa alam kung ano-anong loan application yun, yung mga na-revoke na yung license, ay keep on watching guys. Disclaimer, no, hindi po tayo agent or promoter ng mga loan application na ibinabahagi natin dito. So dito guys, sinashare ko lamang po yung aking idea, yung aking experience bilang pag-utang sa mga loan application na to. And ito nga guys, no, marami na rin pong mga utang vloggers ang nakapag-vlog about sa topic na to. So dito, para sa mga subscriber ko, ito guys, no, April 25, ni-release ng SEC or Securities and Exchange Commission yung news na ito, no, na ito nga na SEC Revoke Certificate of Incorporation Authority to operate as lending company of Copperstone Lending. So, itong mga loan application na to, katulad nga na Blue Peso, ni Quicklab, ni Poco Cash, ni Mocha Mocha, Peso Buffet at Load Cash, yan yung mga under ng Copperstone Lending. So, alam ko dyan yung iba, bakit yan lang po yung mga natanggalan ng lisensya? Na kung saan po is marami pang loan application na talagang dapat tanggalan talaga. Pero guys, yun po ay nasa proseso. At kung kayo ay nagtataka kung bakit yan lang po yung mga na-revoke yung license at bakit hindi kasama yung loan application na inaasahan nyo dyan, naku, huwag kayong mag-alala. Nasa proseso po yan. Matagal na proseso yan bago ma-revoke talaga ng totally yung kanilang license. So, ito nga guys, may article naman na ni-release ang CIC or Credit Information Corporation about sa mga iba pang loan application na kanilang iniimbestagahan. Which is ito nga, no, NPC, Summon 67 more online lenders o 67 na OLA pa guys ang under surveillance, no? So mag-antay kayo guys na ma-revoke na rin yung license nila. So ano-ano yung mga loan application na yon? So ito nga guys, bakit sila na under surveillance? Kasi nga, they were subject of data privacy complaint. So, marami na nagko-complain about sa mga loan application na yan. So, ito nga guys, no? Ito yung mga list ng mga loan application na talagang under surveillance kayo ng CIC. So, yan. Bali, 67 sila and waiting tayo kung mare-revoke na rin yung kanilang license. Pero kahit naman ma-revoke yung license to operate nila, may mga loan application pa rin na patuloy sa pag-operate, no? At kahit na under investigation yung mga loan application na yan, patuloy sila sa pagpapautang
umutang sa atin, patuloy sila sa panghaharas, pananakot. So yan, wala pa rin tayong magagawa kahit sila ay nakasummon sa NPC or whatever. So ito nga guys, no, pag ipanalangin natin na failure to comply with the order could result to a ban on their processing or personal data and the elevation of the complaints to the Commission for decision. O, di ba ga? Once na failure to comply nila yan, siguro sila na yung susunod na marirevoke yung license, no? Ipanalangin natin yung mga yan. So, balik na tayo guys sa pinag-uusapan natin kanina na mga loan application na na-revoke yung license at kung dapat pa ba silang bayaran. So, bakit nga ba binabawi yung license to operate ng mga loan application na yun? Anong dahilan? So, ito nga no, number 1 dyan, sila yung napatunayan na meron silang unfair debt collection practice na kung saan nga guys, yung kanilang paniningil ng utang sa atin ay hindi makatao. May mga debt rate pa, no? May pagmumura pa. So yan, yung mga yan. And ang ikalawang rason guys is failure to disclose loan. Kumbaga naman, sabihin mo man sa advertisement mo na 180 days iyan, na ganyan yung interest, pero kapag nag-loan na pala sa'yo yung borrower is iba na pala. Maiiba na pala yung loan amount na marireceive. May mga hidden charges na hindi talaga lahat na ipakita sa'yo bilang borrower. Na hindi lahat na disclose sa'yo bilang borrower sa loan application na yun. So, yung mga ganun bang eksena ng mga loan application, ako nagdedelikado yung mga yan. Ito nga mga na-revoke na yung license, yan yung mga talagang lumabag. Wala silang true and correct loan terms. Kasi may mga loan application na sabihin na 90 days daw, na ganito lang yung ibabawas, tapos at the end, kapag na-approve na at na-release na yung loan, ay bakit ganun? Bakit iba yung na-receive mo dun sa nakita mong loan terms? Di ba may mga ganung loan application? And iyon nga, nangyari dito kay Quickla, kay Poco Cash, kay Blue Peso, yan, kay Mocha Mocha at kay Peso Buffet, no? At yan guys, dako na tayo dito sa tanong natin na dapat pa ba silang bayaran kahit na-revoke na yung license nila? Para sa akin guys, kung na-receive mo yung loan amount na ipinautang sa'yo ng mga loan application na to, para sa akin na dapat talaga siyang bayaran. Kasi in the first place, tayo yung umutang. Pwera na lang kapag iyan ay nag-auto-reloan, nag-auto-disburse, na hindi ka naman nag-click nung submit, na hindi ka naman nag-click nung reloan, saka mo siya hindi babayaran. Ito ay sa opinion ko lang guys ha. Kasi kung once na umutang ka, bayaran mo. Pero kapag naman hindi ka umutang, tapos may bigla ka na lang na-receive na pera, yun yung wag mong bayaran kasi hindi ka naman umutang. Pwede mong ibalik yung loan amount na hindi mo naman ni-reloan talaga at alam mong hindi ikaw yung nag-loan nun, pwede mong ibalik yung loan amount nun. Kasi 'di ba, hindi ka naman nag-reloan tapos bigla-bigla lang mag-auto-disburse yung mga ganyan na eksena. So yun, pwede mong isang ibalik. Pero may mga loan application talaga na hindi na napayag na ibabalik mo lang basta ng walang interest. Problema na nila yun kasi hindi naman tayo umutang, hindi naman tayo nag-reloan tapos nag-auto-disburse na lang, di ba? At yun yung naranasan ko sa mga loan application ko na i-share ko sa inyo in the next vlog ko, guys, na may mga loan application ako na ang katotohanan talaga, guys, is hindi naman taga ako nag-reloan. Bigla-bigla na lang maniningil na may magme-message sa akin na magtatadtad ng calls na ayan, sinisingil na nga ako na due date na daw ako na overdue na halos. Na from 5,000 naging 10,000 na yung utang ko sa kanila. So, ganun, diba? So, bakit ko naman babayaran yung hindi ko naman napakinabangan na pera? Na hindi ko naman siya ni-loan. Lalong-lalo na yung loan amount na hindi pumasok sa GCash account ko. Yun yung talaga hindi ko babayaran. Pero, once na alam ko na umutang ako, babayaran ko siya. Kasi naman, kahit naman may utang ka at na-revoke na yung license nila at may bala kang hindi bayaran, kukulitin ka pa rin ng mga yan. Tatagda rin ka pa rin ng text. Tatagda rin ka pa rin ng calls. Kahit na pagdesisyonan mo na wag na silang bayaran kasi nga na-revoke na yung license nila, kukulitin ka pa rin talaga ng mga yan. So, nasa sa inyo na yung desisyon kung babayaran mo siya or hindi. Kung gusto mo naman ng peace of mind, bayaran mo na lang. Swerte mo kapag sila na yung nag-offer na gantong loan amount na lang po yung bayaran mo para ma-settle natin yung account. Kasi may mga ganong loan application, di ba? May mga mababait na ganon na mag-o-offer sila ng amount na para ma-settle na lahat, para ma-close na yung account mo, yun na lang yung babayaran mo. Ay, what if kung hindi? What if kung buo talaga, pati interest?
Yun nga yung sinasabi ko, mas mahalaga pa rin talaga yung peace of mind natin. Swerte mo naman kung na-revoke na yung license nila tapos may utang ka tapos hindi mo binayaran. Swerte mo kung hindi ka kukulitin, kung hindi ka tawagan or ite-text, swerte mo, no? Pero kapag ikaw naman yung walang swerte sa ganyan, nako, alam mo na, magpalit ka na lang SIM, i-off mo na yung data mo para hindi ka na ma-stress sa mga darating na text sa'yo at darating na tawag. Kasi sure ako, natatadtarin ka pa rin po dyan ng text at tawag. Kaya mas maganda talaga na kapag uutang tayo sa mga loan application, manood muna tayo ng reviews about sa kanila para at least may konti tayong idea kung magkano yung matatanggap natin, kung magkano yung maluloan natin, kung ano-ano yung mga interest na ibabawas, para aware tayo. And then saka, after natin mapanood, saka natin isipin kung uutang pa rin tayo sa ganung loan application, kahit ganun na lang yung makukuha natin, kahit ganun kalaki yung interest. So, pag-isipan natin mabuti. Kaya much better na manood muna kayo ng mga reviews tulad nito para maging aware na kayo sa mga loan application na a-applyan nyo in the future. And ngayon nga, guys, yan yung aking sharing about dito sa mga loan application na na-revoke na yung license, na binawian ng lisensya to operate. Much better na bayaran nyo na lang. Yun nga yung tanong natin kung babayaran mo pa ba siya kahit ikaw ay may utang na nasa sa inyo, guys. Swerte mo kapag hindi ka kinulit at hindi mo siya binayaran. Pero kapag kinukulit ka pa rin, kahit sila ay na-revoke na yung license, nako, mas maganda pa rin talaga na meron tayong peace of mind. At ito pa pala ha, kung yung mga loan application na yun is hinaharas ka at pinost ka sa Facebook or nilantad na yung mukha mo sa kung ano-anong GC, nako, parang para sa akin, parang ayaw ko na rin bayaran yung mga ganitong loan application na pinahiya ka na tapos babayaran ko pa. Para sa akin to ha. Kayo, ano bang suggestion nyo once na ganun yung nangyari sa inyo, no? Na na-revoke na yung license nila tapos pinahiya na kayo sa Facebook, kung ano-anong GC, dapat pa bang bayaran mo pa siya? Let me know your opinion dyan sa comment section para po ma-feature ko kayo sa aking next vlog, no? Babasahin ko yung mga comment nyo dyan, guys. And para doon sa mga nakaka-experience ng harassment, huwag kayong mag-alala, guys. Titigil rin yung mga yan. Basta i-off nyo lang yung SIM nyo. So, yan lang yung vlog natin for today. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel, nako, pakiclick na po yung subscribe button. I-on mo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga ganitong usapan, lalong-lalo na sa mga bagong utangan na naglalabasan ngayon. Nako, may bago tayong loan application na i-review. So, keep on tuning in and see you on my next vlog, guys. Bye-bye na muna. Keep your heart beating, gone, breathing.